Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit nang makamit ng Pilipinas ang layunin nitong universal healthcare para sa lahat. Paliwanag ng Pangulo, nasa 80% na ang naaabot ng bansa sa pagtatayo ng sistemang pangkalusugan na dekalidad, mura at madaling maabot ng publiko. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Balanga, Bataan, kung saan halos 3,000 pasyente ang nakinabang sa Zero Balance Billing Program. Pinuri ni Pangulo ang pamunuan ng ospital sa pagtitiyak nitong wala nang binabayaran ang bawat pasyenteng nagpapagamot sa kanila. Ayon pa kay Marcos, ipinatutupad na ang zero balance billing sa 78 na ospital ng gobyerno. Nangako naman ng Pangulo na susuportahan ng gobyerno ang mga healthcare workers. Tiwala rin siyang makakamit ang universal healthcare sa buong bansa. Sa ilalim ng zero balance billing, sasagutin ang gastusin ng lahat ng miyembro ng PhilHealth sa pagpapagamot sa mga pasilidad ng Department of Health. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na tuklasin, bawiin at angkinin ang kanilang pagkakakilanlan bilang bahagi ng isang bansang pandagat tulad ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month or MANAMO, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang mga karagatan ng Pilipinas sa pangangalaga ng soberanya ng bansa. Ayon sa kanya, nakatugtong ang tadhana ng bawat Pilipino sa karagatan bilang pinagmumulan ng kasaganaan at hidwaan sa kasaysayan. Nasa karagatan din ang kalakasan ng ekonomiya, kaligtasan ng mga komunidad at dignidad ng bansa. Hiling ng Pangulo magkaisa ang lahat para pamunuan at pangalagaan ang karagatan bilang bahagi ng pagkakakilanlan ipapamana sa susunod na henerasyon. Sinabi ito ni Marcos sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pag-angkin at paghihimasok ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa South China Sea batay sa pagkampi ng arbitral ruling sa bansa noong 2016. Ipinagdiriwang ang buwan ng Setyembre bilang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Dito binigyang pansin ang Pilipinas bilang isang archipelago at bansang may koneksyon sa karagatan, ang kasaysayan, kayamanan, kultura at pamana. Naglabas ang Department of Budget and Management or DBM ng kabuuang 6.767 billion pesos upang mabayaran ang Public Health Emergency Benefits and Allowances o PHEBA ng mga medical workers. Inaprubahan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang paglalabas ng pondo na ipambabayad sa mahigit na 1.4 million na PHEBA claims sa mga LGUs at private health facilities, state universities at iba pang institusyon sa bansa. Sakop nito ang mga PHEBA claims simula ng taong 2021 hanggang 2023. Nagmula ang pondo sa Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs or SAGIP sa ilalim ng Unprogrammed Appropriations of 2025 General Appropriations Act. Sinabihan ni Pangandaman ng DOH na pabilisin ang pamimigay ng benepisyo at allowances sa mga health workers at non-healthcare workers. Matatandaang iniutos ng gobyerno ang pagbibigay ng mga benepisyo at compensation sa mga medical workers na nagbigay serbisyo noong panahon ng pandemya. At sa balitang pangkalakalan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Hyundai Shipyard sa Subic, Zambales noong Martes bilang hakbang sa pagbabalik ng Pilipinas sa pagiging global shipbuilding hub. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dahil nagbibigay ang Pilipinas ng dekalidad na mga seafarers sa buong mundo, nararapat lang na mag-produce rin ang bansa ng mga magagandang kalidad ng mga barko.
bangko. Mula sa 2014 hanggang 2018, kasama ang Pilipinas sa top 5 shipbuilders sa buong mundo na nagdadala ng 1.2 million to 2 million gross tons of vessels kada taon. Natapos lamang ito noong 2019 nang na-bankrupt at nawala ang Hyundai Heavy Industries Company Philippines Incorporated. Ayon sa Pangulo, magkakaroon na ng pagbabago sa Subic dahil sa itinayong shipyard ng Hyundai. May kapasidad ang shipyard mula 1.3 million to 2.5 million deadweight tons na kayang mag-handle ng hanggang 8 massive tankers. Inaasahang magbibigay ang shipyard ng trabaho na nasa 4,300 na Pilipino sa 2030. Samantala, dismayado si Finance Secretary Ralph Recto hinggil sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways or DPWH kung saan umabot na 100 billion pesos ang halaga ng mga ghost na flood control projects. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, sinabi ni Recto na ang mga ghost flood control projects ay nagdulot ng malaking kawalan sa ekonomiya ng bansa. Base sa datos ng Department of Finance, tinatayang nasa 42.3 billion to 118.5 billion pesos ang nawala dahil sa mga ghost flood control projects simula 2023 to 2025. Katumbas ito ng 95,000 to 266,000 na trabaho na makakatulong sa mga Pilipino. Nagbigay din ng buong suporta si Recto sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suriing mabuti ang 2026 National Expenditure Program. Dagdag pa ng kalihim, babantayan din nilang mabuti ang budget para masiguradong walang korupsyon at walang masasayang na piso. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.